DZMM numero 1 sa aksyon. Magandang umaga po muli mga kapamilya. Ngayon po'y araw na ng Biyernes, June 6, 2025. Ako po si Daddy Johnson. Samahan ninyo hanggang alas 6 ngayong umaga. Paghahatid ng mga bagong balita at kwento po sa inyo saan mang panig kayo ng Pilipinas o ng mundo naroroon. Ang DZMM Radio Patrol sa 630 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. Sabayan din pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo. Cable channel po yan at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at ng I1 TFC app. Napapanood din ng DZMM Teleradyo sa YouTube channel at Facebook. I-like lamang po at mag-subscribe din sa DZMM Radio Patrol sa 630 Facebook. Naririyan din po kami sa TikTok, sa X at sa Instagram. Wala sa Friendster. Sabi ng mga bagets, ano yung Friendster? Kinuwento lang ni Archie Lagman yun. Nung araw daw, may ganun pala sila. Bago pa nauso ang Facebook, bago pa nauso ang Instagram, ang gamit nila nung araw ay Friendster. Hindi nyo na makikita ngayon yun. Kung kwento na lang. Para ho sa inyong mga mensahe at reaksyon, pwede kayo magpadala ng inyong mga entry sa ating Viber number na 0919-278-3000. Magkomento rin po sa ating YouTube channel. At sa oras nating 5:05, DZMM numero 1 sa aksyon. Narito na mga mainit na balita ngayon. Ilang residente apektado ng flash flood sa Camarines Sur. Binabantay ang low pressure area, posible namang maging bagyo at tatawaging Auring. Probinsya ng Siquijor, isinailalim na sa state of calamity dahil sa nararanasang rotational brownout. Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumagal noong Mayo, pero mataas na presyo ng karning baboy. Inirereklamo naman ng ilang mamimili. Ilang senador pinag-i-inhibit sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At sa ating ronda probinsya, mag-asawa patay matapos barilin at saksakin ng kaanak sa Camarines Sur. At sa lagay muna ng ating panahon, Ronda Panahon. Ronda Panahon. mga kapamilya at mga kaserbisyo, patuloy pong binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na nasa silangang bahagi ng Mindanao. Inaasahang papasok ito sa bansa bukas at kikilos papalapit sa Southern Luzon. Posible itong maging bagyo sa Lunes o sa Martes at tatawaging Bagyong Auring. Kaugnay po ng balitang yan sa oras nating 5:07, alamin natin ang update mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Tito Dan Villamil. Tito Dan, magandang morning. Good morning po Tito Johnson at sa ating mga taga-subaybay dito sa Teleradyo. Kanina ng alas 2 ng umaga ay pumasok na ating PAR, itong low pressure area na ating minomonitor. Latest location natin as of 3 a.m. Ito ay nasa layong 945 km silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, maliit pa naman yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours, pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. At ito namang southwest monsoon o hanging habagat ang umiiral dito sa Luzon at sa kalurang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at itong trough o extension ng low pressure area, makulimlim na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw. Asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas at sa buong Mindanao. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, dito sa Northern and Central Luzon, ay maaliwala sa panahon ng mararanasan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, at may mga kasamang pulong-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng thunderstorms, especially nga sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Tito Johnson? Tito Dan, yun hong binabanggit na low pressure area na posibleng magiging bagyo, gaano kalaki or kaliit ang probability na magiging bagyo nga? At least for the next 24 hours, low chance, pero sa mga sunod na araw, kumbaga tumataas po yung chance day by day. So, ang kailangan pong malaman natin na maging bagyo man ito or hindi, magdudulot ito ng mga ulan
along with habagat sa most of southern Luzon and Visayas sa mga sunod na araw. So posibleng magiging maulan ng weekend, long weekend ng ating mga kapamilya, Tito Dan. Yes po, over the weekend, especially nga po itong southern Luzon, Visayas area, asahan natin ang mataas na tsansa ng makaulapan at pag-ulan. Dulot yan ang pinagsamang epekto ng low pressure area at habagat. Maraming salamat, Tito Dan Villamil ng Pag-asa. Ronda Panahon. Ronda Panahon. Tuloy tayo sa ating mga balita. TZMM. Numero 1 sa aksyon. Nakaranas po ng flash flood o pagbaha sa bayan ng Buhi dyan sa Camarines Sur. Nagbisulang ilog ang malaking bahagi ng Barangay Igbak dahil sa pagragasan ng tubig mula naman sa Mount Malinaw. 20 bahay ang pinasok ng baha habang nailigtas naman ng driver ng backhoe na natrap sa ilog. Wala namang nasaktan at inilikas din ang mga residente dahil sa flash flood na tumagal ng 1 oras bunsod ng pag-apaw ng Igbak, Binawangan River. Umabot na sa mahigit 110,000 ang naitalang kaso ng dengue simula noong Enero. Sa tala ng Department of Health, 437 ang namatay na karamihan ay mga batang edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Dito po naman sa Metro Manila, 19,000 ang naitalang kaso na mas mataas ng mahigit sa 200% kumpara noong nakaraang taon. Paalaala po ng DOH agad na magpasuri sa doktor kapag nakaranas ng sintomas ng dengue tulad ng lagnat at ng rashes. Nagpatupad na rin ang Department of Education ng dengue awareness sa mga paaralan, lalo't papalapit na rin ang pasukan. Idiniklara na ang state of calamity sa probinsya ng Siquijor dahil sa krisis sa kuryente. Layon po nitong magamit ang Quick Response Fund para makabili ng generator at iba pang kagamitan. Sinabi ni Governor Jake Villa na nakararanas ng 4 hanggang 6 na oras na brownout. Hirap nun sa probinsya ay hindi konektado sa national power grid at umaasa lamang sa plantang may 6 na generation units. Nagsimula na rin ang rotational brownout noong Mayo at apektado ang mga bayan ng San Juan at Lazi na kilalang tourist destination. Sinasabing kulang ng 2 megawatts ang supply ng kuryente dahil sa pagkasira ng generator ng Siquijor Island Power Corporation. Iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na suriin at ayusin ng lahat ng footbridge sa mga kalsada. Kasunod po ito ng utos ni Pangulong Marcos na gibain at palitan ng tinatawag na Mount Camoning Footbridge dito sa Quezon City. Tinawag na Mount Camoning ang footbridge dahil halos kasing taas ito ng 4 hanggang 5 palapag na gusali. Sinasabing madilim din sa footbridge tuwing gabi at madulas naman kapag umuulan. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi muna gigibain ang Mount Camoning Footbridge hanggat hindi natatapos ang pagtatayo ng mas mababang footbridge. So burol na lang pala, hindi na bundok. Papalitan daw po ng mas mababang footbridge na may elevator at konektado sa EDSA busway sa GMA Camoning Station. Inaasang tatagal ng 6 hanggang 8 buwan ang pagtatayo ng bagong footbridge. 2018, itinayo ng MMDA ang 10 milyong pisong Mount Camoning Footbridge. Mahal pala niyan dahil sa mga naitatalang aksidente at pagnanakaw sa lugar. Ay mamaya makakakwentuhan natin ang DOTR sa issue pong yan sa usapin ng paggiba at paggawa ng panibagong footbridge kapalit ng Mount Camoning Footbridge. Ay mga uring manggagawa, magandang morning. Bangon na, gising na sa mga may maagang pasok po dyan. It's a holiday. So baka naman tatama rin pa kayo, holiday Okay, nakakatamad naman talaga, no? Pero kailangan bumangon at pumasok. Kaya gayak na ho kayo sa mga may maagang pasok po dyan. 5:30 ng oras natin. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Nababahala ang grupo ng mga negosyante sa panukalang dagdag na 200 piso sa minimum wage sa pribadong sektor. Lusot na kasi sa Kamara ang panukala kung saan obligado ang lahat ng employer sa pribadong sektor na ipatupad ang legislation